awiting espiritual sa page 330 po, Come Thou Fount. Page 330. Come thou fount, sing. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming founts above. Praise the mount I fix upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, interposed his precious blood. Oh, to grace how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it to thy courts above. Amen. Ngayon pong hapon, sa muli po natin pakikinig at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoong Kristo, muli po natin tawagin ang ating minamahal na kapatiran, si Brother Roger Blasco. Ang biyaya at pagpapalang hapon muli sa lahat, mga kapatid. Tayo po'y magsitayo at buksan natin ang ating mga Bible sa 1 John chapter 5. Basahin po natin yung verse 18. 1 John chapter 5, verse 18. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa King James Version. We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. Ang pamagat po ng ating mahalagang pag-aaral ngayong hapon ay total perseverance against spiritual enemies. Tayo po ay sumugdit na manalangin. Aming Diyos na banal, kataasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, lahat po ng kapurihan, pasasalamat, karangalan at pagsamba ay para sa iyo namin. Kami po aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat na kami po ay inyong tinipon dito sa dakong ito, kung saan po kami ay sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Kami po aming Diyos, kami po ay inyong samahan, gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, upang ang inyong pong mensahe mula sa inyong mga salita ay maging pagpapala sa bawat isa. Nawa po ay meron kaming matutunan dito at magamit namin sa aming pamumuhay, aming Diyos.
Kami po inaalala, aming Diyos, ang mga kapatiran na nandirito, aming Diyos. Maraming salamat sa kanilang mga buhay. Sila ay nandirito na nakaka-encourage sa amin, aming Diyos, at nagbibigay po ng kalakasang espiritual. Nawa po ay palagi niyo po kami bigyan ng desire, aming Diyos, upang maglingkod po sa inyo. Muli po, aming Diyos, ang inyong pong mensahe ngayong hapon, nawa po ay kayo po manguna, kayo po magturo sa amin. Maging pagpapala po nawa ito sa bawat isa. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Nakakapuno po. So, ang title po nitong ating message ngayon ay Total Perseverance Against Spiritual Enemies. So, inline po ito dun sa ating doctrine ng preservation of God and perseverance of the saints. So, gusto ko po sanang bigyan natin ng pansin ngayon, mga kapatid, yung kung paano tayo makakapag-persevere, kumbaga, against these spiritual enemies. Na syempre yan ay dahil din lamang sa ginagawang preservation sa atin ng ating Panginoon. So, atin pong pagbulay-bulayan itong ating teksto ngayong hapon, at atin pong tingnan yung bawat salita dito. Yeah. So, ito po ay perseverance against Satan and the world. Kumbaga, sa 1 John chapter 5 verse 18. So, sabi po dito sa verse 18, we know that whosoever is born of God. Sabi sa Tagalog, nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos. So, yun. So, ano ibig sabihin noon? Malinaw dito na ang tinutukoy ay yung mga taong tunay na regenerated by the Holy Spirit. Kumbaga, quickened by His power. So, binuhay. Kaya, whosoever is born of God. So, binuhay, meaning wala na sa kalalagayan na spiritual death. O spiritually dead. So, yun ang pinatutukoyan dito. Kasi nga ay quickened na. Yan, by the power of Holy Spirit. Kaya ang tawag na ay born of God. And then, kung itutuloy natin ang basa, we know that whosoever is born of God, sinneth not. Sa Tagalog, ay hindi nagkakasala. So, ano ibig sabihin nito? Na kapag born of God na, or in other words, ay na-born again na, ay hindi na ba nagkakasala? Yan. Pero kung ating titingnan sa ating personal experience, mga kapatid, kung tayo ay magiging honest, tayo ay nakakagawa pa rin ng mga kasalanan. Mga tayo ay nagkakasala pa rin. So, bakit ganun, ano? So, ano ba ang tamang interpretation dito sa sinneth not? So, ang tamang interpretation dito, mga kapatid, ay, ulitin natin, we know that whosoever is born of God, sinneth not. So, ang tamang interpretation dito, sinneth not, it talks about yung sin unto death. Meaning ay, sabi nga natin kanina, kung ikaw ay tunay na nabigyan na ng banal na espiritu, no way na ikaw ay maaagaw pa ng kaaway. So, sabi dito, sinneth not, ito yung mga sin unto death, yung hindi ka na makakagawa o nakakagawa ng kasalanan sa ikamamatay. So, ikamamatay muli. Kasi nga na-born again na. Quickened by the Holy Spirit na. Tapos ay mamamatay ulit. Babalik ulit dun sa pagiging spiritually dead na state. So, imposible yun. Kaya yun yung ibig sabihin dyan, sinneth not. So, tinutukoy dito ay sin unto death. So, at ang isa pa dyan, yung taong born of God, sinneth not. Dahil hindi na siya nabubuhay sa kasalanan, and the person born of God, he is not under the power and dominion of sin. So, hindi na natin pwede na natin sabihin na siya ay wala na dun sa captivity ng kasalanan, ni Satan. So, hindi natin sinasabi na hindi na nagkakasala, kundi
ito ay kumbaga isang affirmation kumbaga sa atin na kung ikaw ay tunay na regenerated na, meron ka ng preservation talaga, preservation of God against sin. Kaya whosoever is born of God sinneth not. So yun. Kumbaga ito isang affirmation, ano. So, sabi pa dito sa 1 John chapter 5, verse 18, may tutuloy natin ang basa. But he that is begotten of God, again, emphasizing na ang tinutukoy dito ay yung genuine na isang taong regenerated. So ay ano daw? But he that is begotten of God, keepeth himself. Yan, datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili. Yan. Anong klaseng pag-iingat ito? Yan. Sabi, not that any man can keep himself by his own power and strength. Kumbaga, iingatan mo ang iyong sarili, hindi dahil sa iyong sariling kakayahan, na napag-aralan na natin niya kanina. Hindi natin dito sinasabi na keepeth himself dahil kaya niya, sa sarili niya, sa sarili niyang kakayahan. So, sinabi yan, ang tinutukoy dyan ay yung keepeth himself dahil nga pagka ikaw ay preserved ng Panginoon, ng Diyos, so you can keep yourself from sin, So, tayo ay naniniwala na ang makagagawa lamang ng keep himself ay yung taong nasa kamay ng Diyos under ng kanyang preservation. So, ang punto dito, mga kapatid, keepeth himself, ito na yung this is our perseverance, kumbaga. So, we should keep ourselves, we need to keep ourselves as part of our perseverance to the end. Ayan. But he that is begotten of God, keepeth himself. Ayan. Siyempre, at dito na papasok yung ating, pinag-uusapan na perseverance against spiritual enemies. At yung sinasabi natin ditong perseverance na against enemies, spiritual enemies, ito ay against Satan and the world. Sabi pa dito sa 1 John chapter 5, sa verse 18, kung itutuloy natin yung basa, and that wicked one toucheth him not. So, anong ibig sabihin nito? Na the wicked one toucheth him not. So, untouchable na ba tayo? Yung bang ibig sabihin yan? So, hindi yun ang ibig sabihin. It means na kahit anong gawin na temptation, kumbaga, mga tukso sa atin, kung tayo man ay mag-fall doon, hindi yun magre-resulta sa totally lost ka na forever. Hindi yun. And the wicked one toucheth him not. So, yung mga temptation, mga tukso sa atin, never kang maaagaw ng kaaway sa kamay ng Diyos. Yun ang isang tunay na mananampalataya. Pero kung may makita tayo na sabihin natin dumaan sa temptation, sa tukso, tapos ay nawala, hindi na nagpatuloy. So, it only means na kita na agad natin doon na wala yung preservation doon ng Diyos. So, we can safely say na hindi talaga siya God's elect, Hindi talaga siya yung object ng mercy ng Diyos. Kaya ito sinabi na the wicked one toucheth him not, hindi ibig sabihin ay untouchable na tayo. So it only means na hindi tayo kayang agawin ng kaaway sa kamay ng Diyos. So maaring may times na tayo ay mag-give up sa tukso ng wicked one, which is Satan. Pero we believe nga na hindi tayo pababayaan ng Panginoon na tuluyang malugmok sa ganung kalalagayan, sa kasalanan. So, kung ating aalalahanin ang ginawang preservation ng Panginoon, yung sa ating naging example, ginawa niyang preservation kay Apostol Pedro, masasabi natin doon na he got tempted, Pero dahil nga isa siya sa God's elect, tunay na part ng body, so nakita natin yung preservation sa kanya ng Diyos. So, kung i-apply natin sa ating sarili, sa panahon natin ngayon, same din yan sa ating kalalagayan. Kaya kung ang isa
ay bumagsak sa temptation o sa tukso ni Satanas, ay hindi ibig sabihin nun ay hindi na makakabalik. So, kung ikaw ay isang tunay na God's elect, tunay kang part ng body, so kung malaglag ka man dyan sa temptation, sa tukso, alalahanin natin na yung preservation of God, kung isang tunay talaga yan, yung kapatid na yan, o ikaw, sa sarili mo, kung tunay ka talagang hinirang ng Diyos, so meron kang hope pa rin na maiibalik ka, hindi dahil sa sarili mong kakayahan, kundi dahil dun sa ginawang preservation ng Diyos, katulad kay Pedro. Pero kung hindi naman nakabalik, hindi katulad siya ni Judas, ni Judas, hindi na talaga nakabalik. So, hindi siya object ng mercy o vessels of mercy ng Diyos. And that wicked one toucheth him not. So, una ay sa temptation ng kaaway. So, hindi tayo exempted dyan, pero we can persevere sa mga temptation ng kaaway. And that the wicked one toucheth him not. Sabi nga natin, hindi tayo untouchable. Pero sabi dito, and that the wicked one toucheth him not. So, nagpaliwanag natin yan. Pero, but, Satan can, sift us. Kumbaga, maaari tayong ligligin. Gaya ng trigo. Maaaring hingin ni Satanas na ikaw ay maliglig niya, gaya ng trigo. So, hindi dahil sinabing and the wicked one toucheth him not, maaaring ito'y mangyari sa iyo, katulad ng nangyari kay Peter. So, hindi lamang siya ay nag-give in sa temptation, na itanggi ang Panginoong Jesus ng 3 beses, si Peter ay naliglig din, kumbaga, naliglig din ni Satanas, magaya ng isang trigo. So, same din yan sa atin. Pwede din tayong maliglig ni Satanas, gaya ng trigo. So, example nun? Kunwari ay basta pag sinubo ka, huwag tayong magbigay ng example. Yan. So, hindi ibig sabihin nun tayo hindi untouchable, ating alalahanin na baka tayo maliglig ni Satanas. Bagamat kung ikaw ay tunay na vessel of mercy, ay hindi ka tuluyang mawawala. Huwag kang panghinaan ng loob, makakabalik ka pa rin. Dahil yan sa grace and mercy ng Panginoon. So, pero kung ikay kagaya ni Judas, ay naku, pag niliglig ka, ay tego ka, sigurado. Hindi ka na makakabalik. Yan, tingnan natin yung sinabi ng Panginoong Jesus kay Peter para mabasa natin yan sa Luke chapter 22. Yan, Luke chapter 22 sa verse 31. Luke chapter 22 verse 31. So, sabi ng Panginoon kay Pedro, Simon Pedro, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan had desired to have you, that he may sift you as wheat. Sa Tagalog, Simon, Simon, narito, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. So, sabi nga natin, baka wag naman sa loobin ng Panginoon, baka tayo maliglig din. So, ating alalahanin, kung tunay tayong hinirang ng Diyos, talagang babalik pa rin tayo sa power of God na nagpe-present sa atin. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mawala ng hope. Yan. Sabi nga natin, and that the wicked one toucheth him not, hindi ibig sabihin na hindi na tayo makakaranas ng mga struggle sa ating pananampalataya. Maaring hingin ka nga ni Satanas para maliglig na parang trigo. So, mahirap yun kapag yan ay nangyari sa atin ng ganoon. So, hindi natin yan kakayanin talaga na malampasan kung sa sarili lang natin kakayahan. Kaya,
dito na ulit papasok. Kasi hindi doon natapos yung sinabi ng Panginoon kay Pedro. Hindi niya sinabi na hinihingi ka para ligligin na gaya ng trigo. So kaya mo na yan. Nananampalataya ka naman eh. Kaya mo na yan. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon kay Pedro. Kaya dito napapasok ulit yung preservation of God. Yan. So we can persevere against spiritual enemies, against Satan. So saan yun? Kung babasahin natin yung sunod na verse, dito sa verse 32, ito yung preservation of God. Sabi natin, hindi sinabi ng Panginoon kay Pedro na dahil ikaw ay mananampalataya naman ikaw, apostol ka, tagasunod kita, kaya mo na yan. Pagka liliglig ka, hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Kundi, binigyan niya pa rin ng assurance yung na meron siyang preservation of God. Kaya imposible talaga sa isang tunay na hinirang ng Diyos ang malaglag talaga sa impyerno kasama ni Satanas. So ito, Luke 22 verse 32, ito yung sinabi niya kay Pedro. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. Again, yan, nabasa na rin natin yan. That is the preservation of God. And then, kasunod na nun, ang gagawin kay Pedro, pag siya'y nakabalik, and when thou art converted, strengthen thy brethren. So, ayan naman yung perseverance of the saints na sinasabi natin. So, nakita natin, maaring Satan may sift o maliglig tayo, pero tulad ng assurance na ibinigay ng Panginoon kay Pedro, it also applies to us, to all that na God's elect talaga. Para lang yan sa mga hinirang, katulad ni Peter. Yung assurance na yan. That thy faith fail not. Yan. And then, kung titingnan ulit natin, sa ating text, and that wicked one touched him not, maaring Satan will buffet us. So, sa Tagalog ay maaring tampalin tayo ni Satanas. So, ano ibig sabihin nun? Maaring tampalin ni Satanas. So, meaning, maaring physical affliction, maaring gawin sa iyo ng kaaway. Tulad ng nangyari kay Pablo. So, basahin natin yan sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7. So, una, maaaring itempt ka. Pangalawa, pwedeng ligligin ka. Pero pag talagang ay maaaring tampalin ka na. Isa ka na. So, tingnan natin, pag ba tinampal na, ay manghihina na dapat talaga sa pananampalataya. So, tingnan natin. Basahin natin yung kay Pablo. 2 Corinthians chapter 12, sa verse 7. Yan. So, ito sabi, and lest I should be exalted above measure through the abundance of revelation. So ito yung napapunta nagkaroon siya ng pangitayan dito. There was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. So ang point natin dito, maaaring tampalin ka, sa Tagalog tampalin yan, maaaring tampalin ka. Meaning nga ay tulad kay Pablo, binigay sa kanya ay thorn in the flesh. So meaning ay physical affliction ito, affirmities, Kumbaga, maaaring sakit, ganun. So sabi nga natin, hindi tayo untouchable. Tulad ni Pablo, apostol yan, binigyan siya ng tinik sa laman. Pero ang tanong ngayon ay, pagkatapos bang makaranas niya ng gano'n, ay tumalikod na ba si Pablo pagkatapos na siya yung mabigyan ng tinik sa laman? So, nanghina na ba si Pablo sa kanyang pananampalataya? So, hindi. Dahil alam ni Pablo na siya ay under ng preservation of God, again, talagang doon tayo babalik, yung ating aalalahanin, tayo ay nasa kamay ng Diyos, tayo ay under God's preservation. So, kaya kahit meron siyang affliction, si Pablo, ang nakita niya ay yung magiging yung positive o yung magiging buti noon sa kanya, yung magiging resulta, kumbaga. Sabi kasi dyan ni Pablo, lest I should be exalted above measure. So sa Tagalog, nang ako'y huwag magpalalo ng labi. So meaning, ang naging nakita doon
ni Pablo nung siya ay nabigyan niyan, ibinigay sa kay Satanas, siya ay na messenger of Satan, siya ay na tampal. So nakita niya diyan ay yung positive, kumbaga. So nakita niya na ibinigay sa kanya, inalaw niya ng Diyos na mangyari sa kanya, nang siya ay huwag magpalalo, nang hindi siya maging mayabang. So may nakita niya yung pagkilos pa rin ng Diyos, bagamat ang gumawa nun sa kanya ay messenger of Satan, o si Satan mismo, kailangan sabihin. Pero ang nakita niya pa rin ay yung buti, o yung magiging bunga noon sa kanya. So nakita doon ni Pablo yung magiging pagtitiis niya, o yung perseverance niya, para siya ay maging, magpapabanal pa yun sa kanya. So, para siya ay hindi maging mayabang. So, nagtitiwala si Pablo sa ginawang preservation sa kanya ng Panginoon. At nakikita din niya yung magagawa niyang pagtitiis, which is yung preservation to the end. Bagamat kung babasahin natin yun sa verse 8, yun ay pinanalangin ni Pablo ng 3 beses na mawala. Pero mababasa natin sa verse 9 and 10 na yung preservation ng Panginoon by His grace, sabi doon ay sufficient na yun para siya o para tayo ay makapagpatuloy, makapag-persevere to the end. Yan. So, basahin natin yan, yung simulan natin sa verse 8. So, itong sabi, verse 8, yung pinanalangin ni Pablo. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. 9. And He said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, yun ang sinabi sa kanya ng Panginoon. So, nagkaroon siya ng realization, kumbaga, na sufficient ang biyaya ng Diyos, pagamat siya ay merong ganong tinik sa laman. Verse 10, Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Maaring weak tayo physically, kung tayo bigyan ng Panginoon, ganyan. Pero tayo strong pagdating sa spiritual things, spiritual matters. Yun nga sabi natin, maaring yan ang magpapabanal pa sa iyo. Kaya inalaw yan ng Diyos na mangyari. So, ayan yung ginawang preservation kay Pablo at nagbigay din ng kumbaga encouragement sa kanya para mag-persevere pa to the end. Dahil sabi nga ng Panginoong Jesus, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. So, that is perseverance, mga kapatid, against Satan. Nakita natin. So, how about naman yung perseverance against the world? So, sabi kasi natin, perseverance against Satan, spiritual enemies. So, ang ating tatalakayin ay si Satan at ang world. So, simulan muna natin sa James chapter 4, verse 4. Para ipakita na sino mang kaibigan ng sanglibutan ay kaaway ng Diyos. So, kaya kailangan natin mag-persevere against the world. James chapter 4, verse 4. Ito sabi, Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So, basahin ko din sa Tagalog. Kayong mga mangangalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos?
Sino mang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So, paano yung mga influencer na nakikita natin, talagang masasabi natin na friend of the world talaga, kasi madami silang naiengganyo na sa kanilang mga, sabihin natin dyan sa mga social media platform, madami diyang influencer, nakikipagkaibigan sila sa world. Kasi makikita mo, kunwari ay ang kanyang content ay iba, and then hindi pumapatok. So ang gagawin niyang next na content, yung patok sa masa, kumbaga. So isa yung way, isang pamamaraan para makipagkaibigan sa world, sa sanlibutan ito. So hindi nila alam ay yun nga, dahil nakikiayon sa takbo ng mundo, ay para nga lang sa na maging para lang sa views, kumbaga. Para lang dun sa kanilang gain na makukuha ay makikiayon sila, nakikipagkaibigan sila sa sanlibutan. So isa lang yung example na hindi dapat makita sa atin, na para lang meron tayong magain ay aayon tayo sa world na ito. Dapat nga tayo ay mag-persevere against the world. So dapat wala sa isang tunay na mananampalataya ang pag-ibig sa sanlibutan. So tulad ng mga desire after the evil things, then tulad din ng delight in the company and conversation of men of the world. Sinasabi natin, kumbaga, hindi naman masamang makisama sa ibang tao, pero wag naman sana sa pakikisama ay tayo ay aayon na rin sa kanilang mga, tulad dito, sinasabi dito, yung mga delight, magkakaroon tayo ng delight sa evil things tulad nila. So, pagka ganun, sa trabaho, syempre, kailangan nating makisama sa trabaho. Pero kunwari ay yayayain ka na to do something na alam mong bilang mananampalataya ay hindi mo dapat gawin. So, iiwasan natin yun. We must persevere. Kailangang pagtiisan. Bagamat masaya yun, tulad nga ng mga yan talaga pang-akit, tukso. Makikita mo, kung iisipin mo, i-analyze mo. Inutukso ka talaga ng ginagawa yung pamamaraan ng kaaway para tuksohin ka. Sige, sama tayo dun. Masaya naman. So, nakita nyo. So, kaya sabi, dapat mag-persevere din tayo against the world. Yan. Hindi dapat kasama ng mga umiibig sa kasalanan at mga pamamaraan. O ibig sabihin dito ay hindi dapat tayo mapasama doon sa mga umiibig sa mga kasalanan, sa mga worldly things, mga worldly na gawain. Pagdating sa pamumuhay, pananalita, so maaaring mahawa ka niya. Kaya mag-ingat. Tsaka dapat, huwag talagang makita sa atin. Dapat ay walang sinful manners and custom of the world. So tulad nga ng mga pagse-celebrate ng mga araw na nagmula naman sa pagan. So ito may kakatapos lang isa. Yung merong pagan origins, hindi naman masamang ipakita mo yung iyong pagmamahal sa iyong kapareha. Meron naman ibang araw. Kung talagang gusto mo maglaan ng isang special day, bakit hindi mo piliin yung inyong birthday niya or anniversary? Anniversary ng inyong kasal, something like that, Pero huwag ka na sumabay dun sa pag-celebrate nun, na ang origin naman ay pagan. So napag-aralan na natin yun noon, na ayaw ng Diyos na nagpa-practice tayo ng mga gawain na merong pagan roots, kung inyong maalala. Lalo na kung yung gagawin mong practice o practices ay ikakabit mo siya doon. So lalo na, ayaw ng Diyos. Hindi siya nagpapasamba o nagpapabigay, hindi siya mabibigyan ng karangalan sa mga pamamaraan na ipinagbawal niya. Sasabihin natin, God is love naman . So, okay yan. Love yan .
Pero kung aalamin nyo ang origin niyan, malalaman natin na yan ay may pagan roots. So, ang boring ang boring ng buhay mananampalataya, sa world. Pagtingin nila, ang boring nyo naman. Wala kayong sineselebrate na ganyan. So, mas mabuti na yun ang maging tingin nila kaysa maging kaibigan natin ang world. Kasi, ang kapalit nun, yung Diyos ang makakalaban natin. Ang Diyos ang magiging kaaway natin. So, ang hirap talaga, lalo na kung dyan, sana ikang nagse-celebrate niyan, ng mga ganyan. Yan, so, talagang challenging, pero huwag kang mag-alala dahil yun nga, may preservation na ginawa sa atin. Maaari sa simula, nahihirapan kang tanggihan yan, pero pilitin mo syempre. Gawin mo yung part mo na umiwas. Darating din yung time na maluwag na yan sa iyo dahil yun sa gagawing preservation ng Diyos sa iyo. Makakapag-persevere ka na against yan sa mga bagay na yan. Yan. Dahil kung ikaw talaga ay kumbaga, tunay kang regenerated. Yan. So, yan ay hindi natatagpuan nga sa isang tunay na mananampalataya, yung pag-ibig dyan sa world. Yan. Sabi nga, we are preserved against those things. Yan. Kay Satan and against the world. So, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. So, ma-overcome natin yan. Overcome it the world. Kahit sa simula ay parang ang hirap, parang out of place ka lagi, So, siguro kung maging honest tayo, lalo na dun sa mga work na may kasalamuha tayong iba, talagang kumbaga makaka-experience ka dyan ng others ka talaga, out of place ka lagi. Bagamat gusto mo maki-join, maki-interact sa kanilang mga usapan na masaya. Pero dahil nga dyan sa inilagay sa iyo ng Diyos, dahil sa kanyang espiritu, so nagkakaroon ka na ng struggle. So isa yung sign na talagang meron ka ng arabon, kumbaga, yung earnest of the spirit, Pasensya na kayo sa aking naging pronunciation kanina, Ginaya ko kasi yung Islang pala yun, earnest, dapat, yan, earnest of the spirit. So, yun. So, isa yung sign na magkakaroon na ng paglalaban talaga sa'yo, Kaya nga sabi, we must persevere against spiritual enemies. So, isa yan. Isa yan sa pang-akit ng mundo, ng world, yung mga bagay na yan. Sabi natin, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. So, ma-overcome natin yan. Basahin natin yan sa 1 John chapter 5. Yung overcome it the world. 1 John chapter 5 sa verse 4. Ito, basahin natin. 1 John chapter 5 verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. So kung tayo ay under God's preservation na napakalinaw, we can overcome the world. We can persevere against the world, against all the spiritual enemies. Bagamat dumarating nga talaga ang mga yan, kumbaga sa ay tinetest tayo ng Panginoon, Nagkakaroon tayo ng mga affliction, tribulations sa atin. So again, hindi tayo exempted dyan. So, part na rin dyan yung mga nakikita natin sa ating paligid, na mukhang ansayang gawin, enticing, kumbaga. So, part na rin yan ng, yan yung isa sa dapat nating iwasan, kumbaga. Dapat mag-persevere tayo doon. Bagamat madami nagsasabi, wala namang masama para sa kanila. Pero pagka sa Word of God, sa Scriptures, masama. So doon tayo. Kung tayo talaga, kung nais nating mag-persevere to the end, sumunod tayo. Yan. Kahit nga minsan meron tayong tribulation, affliction. So minsan nga, sabi natin, minsan yan ipamamarahan din ng Diyos to get our attention,
Yung mga yan. May nabasa ko dun eh. God is testing you. Pero paano mo malalampasan yung test kung hindi ka naman nag-aral? Hindi ka nag-aaral ng scriptures, ano? Kung wala lang sa iyo yung word of God. So paano pag tinest ka ng Diyos? So maaring malaglag ka talaga. So meaning hindi ka talaga kabilang dun sa vessels of mercy. Pagka dumating na yung sabi natin, yung testing, God is giving you a test. Parang nabasa ko eh. Pero paano ka makakapasa dun sa test kung hindi ka naman daw nag-aral? So, pinatutukuyan dun ay yung scriptures. Kung baliwala sa iyo yun, paano ka nga naman makakalampas doon, Kasi nga, yung desire na yan ng pag-aaral ng scriptures, pakikinig sa salita ng Diyos, pagbulay-bulay, yan ay binibigay kalakip, kasama dun sa preservation of God. So, yun. Delikado talaga pagka hindi ka nakakaramdam ng mga ganyang kagustuhan, spiritual things na dapat na nagugustuhan mo. Pag wala sa'yo, ay magtanong ka na. Hindi yan normal. Napakalinaw sa scriptures na pag lacking ka sa part na yan, there is something wrong sa iyong pananampalataya. Yan. So, going back, dito, sabi natin, may dumadating talagang affliction and tribulation sa atin. Sabi natin, hindi tayo exempted dyan. Minsan nga ay pamamaraan nyo ng Diyos, ng Panginoon, to get our attention. To correct us. Tawag nga natin dyan ay chastisement. At yan ay ginagawa ng Panginoon para lamang sa kanyang mga tunay na anak, sa kanyang mga hiniran. Tsaka ito, nabanggit na rin natin ito. Sa scriptures, kapag God's elect o people of God, ang ginagamit niya ay rod, pamalo, para sa ikatututo, para may tama. Part yun ng preservation of God, kung yung i-analyze, para ma-preserve at hindi tuluyang mawala yung kumbaga. So part yun. Ang ginagamit ay rod. Pero pagka hindi naman object ng grace and mercy ng Diyos, ang makikita natin sa scriptures, ang ginagamit talaga ay yung tabak, to cut them off. So wala na ituturo. Cut off ka na, So yun yung kaibahan. Rod and tabak. Pamalo at tabak. Kaya kung ano pa man ang ating kaharapin, mga tribulation dito sa mundo, meron tayong assurance na tayo ay hindi ma-overcome ng kaaway at ng mundong ito, ng sanglibutan ito. So we can persevere against Satan in this world. Sabi nga ng Panginoon, ating alalahanin na na-overcome ng Panginoon si Satan, ang death, at ang world na ito. Na-overcome yan ng ating Panginoon. So basahin natin yun sa John chapter 16, na na-overcome yung world. John chapter 16 sa verse 33. John chapter 16 sa verse 33, ito sabi, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world, ye shall have tribulation. O yan na yun, sinasabi natin. But be of good cheer. I have overcome the world. Sabi sa Tagalog, sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. So, hindi talaga mawawala yan. Kahit pa ikaw ay born of God, Ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. So, meaning, Jesus overcome the world. So, sa ating buhay bilang mananampalataya, part talaga ng ating duty to persevere against our spiritual enemies. So, bagamat sa personal experience natin, lalo na yung mga hindi naman talaga lumaki sa baptist, kumbaga yung mga lumaki sa ibang pananampalataya, ibang relihiyon.
So, yung ma-experience mo na nagse-celebrate ka ng ganito simula pagkabata, tapos nung kinahabagan ka na ng Panginoon at oras na para ikaw ay kanyang kunin, ialis sa sanlibutan ito, biglang malalaman mo, ipapaunawa sa iyo ng Panginoon na hindi mo yan dapat ginagawa. So, nagkakaroon talagang mahirap. Personally, talagang ano yan, isa yan sa struggle, lalo na yung mga galing sa ibang relihiyon na nag-o-observe ng mga tulad ng mga nakaraang ipinagdiriwang ng mundong ito. Yung Kristo na baby, yun. Hindi ko nababanggitin. Yung pinagdiriwang na buong mundo ay nag-o-observe, So, galing ka dun sa ganung practice, dun sa nag-o-observe gano'n. So, talagang napakahirap ng simula na wag mong gawin na lahat ng kapamilya mo, papaliwanagan mo, na hindi na kami ng ganyan. O bakit? Ganyan. So, paliwanag. Mahirap. Pero sabi nga natin, darating din talaga yung time pagka kayo nagtiis, kahit paanong saya niyan ng pang-akit ng mundong ito, mga ginagamit ni Satanas. Kung ikaw talaga yung tunay na hinirang God's elect, dahil sa preservation of God sa iyo, darating yung time na yung pagtitiis na yan ay malalampasan mo yan. Magiging maluwag na sa'yo. Personally, talagang nagpapasalamat talaga sa Panginoon at yung sa amin, sa pamilya namin, naiintindihan na nila. Bagamat naiintindihan na nila na hindi na kami nag-o-observe. Bagamat sila ay nasa ganun pang kalalagayan na hindi pa talaga nakakilala sa Panginoong Jesus. Pero at least, niloob ng Diyos na hindi yun naging hindi yun ang naging paraan para kami magkahiwa-hiwalay doon sa aming pamilya. Kaya salamat sa Panginoon. Pero alam ko, hindi naman yan pare-pareho nangyayari sa bawat buhay ng mananampalataya. Pero personally, salamat sa Panginoon. Yung mga pang-akit ng mundong yan, ng mundo, ay amin ang, sabi nga, overcome. So, pero hindi ibig sabihin nun, tapos na. So napakarami pa nating haharapin na tribulation sa mundong ito habang tayo ay nandito. Pero sabi nga natin, meron tayong assurance, sa scripture, sabi ng Panginoong Jesus, na overcome niya ang mundong ito. So, kung tayo ay maglalagak sa Kanya ng pagtitiwala, kung talagang tayo magtitiwala sa Kanyang ginawa, ano pat atin din yung ma-overcome, mga kapatid. Kaya kung babalikan natin yung ating text to 1 John chapter 5 verse 18, dito natin mas mauunawaan ito. We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. So, ayan yung total perseverance natin against spiritual enemies, against Satan and the world. So, dyan na nagtatapos mga kapatid. Ito ay inline din sa ating ginagawang series ng pag-aaral sa preservation of God and perseverance of the saints. So, may God bless the message in our hearts, mga kapatid. Tayo ay lumuhod, tayo ay manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, aming Ama na nasa langit, maraming salamat sa inyong naging mensahe sa amin ngayong hapon. Tunay po na napakaraming tukso, temptation ng mundong ito, ng kaaway aming Diyos. Pero dahil lang po sa inyong pag-iingat sa amin, sa inyong pag-preserve sa amin, kami ay naniniwala sa inyo aming Diyos. Aming inilalakad ang aming buong paniniwala na kami ay hindi mahuhulog sa mga gawa ng kaaway, sa kanyang mga tukso, sa mga ginagawang
mga worldly things ng mundong ito. Kami naniniwala na you will help us, Panginoon. Tutulungan niyo kami to keep ourselves away para ilayo namin, malayuan ang mga bagay na ito, aming Diyos. Marami pong salamat sa doktrinang ito na siyang nagbibigay kapanatagan sa amin ng Diyos na anong aming harapin dito sa mundong ito ay naandyan ang inyong preservation. Naandyan at kami ay makakapag-persevere against all spiritual enemies, aming Diyos. Maraming pong salamat at kahit minsan, aming Diyos, kami ay nateten, pero hindi niyo po kami pinapabayaang tuluyang mawala. Kami ay inyong binabalik, kami inyong tinuturuan, pinapatingin niyo kami ng rod of correction ng Diyos. At salamat po at amin iyong naunawaan dahil din po lamang sa ibinigay niyong kaunawaan sa amin. Kami ay nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagtuturo at pag-iingat sa amin habang kami ay nandito sa lupa ng Diyos. Patuloy niyo po nawa kaming pabanalin, aming Diyos. Patuloy niyo po kaming bigyan ng desire upang mapaglingkod sa inyo. Bigyan niyo po kami ng delight sa pag-aaral ng inyong mga salita ng Diyos. Palagi niyo po kami turuan at samahan. Preserve niyo po kami palagi, Panginoon, sa purity of doctrines and morals ng Diyos. Dahil ito po ay kailangan ng inyong mga anak. Alam po namin na hindi niyo po ito ipagdadamot, hindi po ito ibibigay sa amin. Maraming salamat muli, aming Diyos, sa inyong preservation. Patuloy niyo po kaming samahan at tulungan sa aming pagtitiis, sa aming perseverance, aming Diyos, hanggang sa wakas. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son,